Kung hindi pinatay si Andres Bonifacio at naging unang Pangulo ng Pilipinas sa halip na si Emilio Aguinaldo, maaaring ibang-iba ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Nakilala si Bonifacio sa kanyang matibay na pamumuno at hindi natitinag na dedikasyon sa layunin ng pagsasarili at malamang na makikita sa kanyang pagkapangulo ang mga katangiang ito. Sa pamumuno ni Bonifacio, maaaring naranasan ng Pilipinas ang isang mas nagkakaisang pamahalaan dahil kilala siya sa kanyang pagsisikap na pag-isahin ang iba't ibang revolusyonaryong paksyon. Ang kanyang pagkapangulo ay maaaring nakatuon din sa pagbibigay kapangyarihan sa mamamayang Pilipino at pagtugon sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at ekonomiya sa bansa noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang pagkapangulo ni Bonifacio ay maaaring humantong sa isang pangrebolusyong pamamahala na may pagtuon sa pag-angat ng mga rural at marginalized na komunidad. Ang kanyang pangako sa kapakanan ng sambayanang Pilipino ay maaaring nagbunga ng mas pantay na mga patakaran ng pambansang pagkakakilanlan. Higit pa rito, ang pagkapangulo ni Bonifacio ay maaaring nakaimpluwensya rin sa hinaharap na direksyon ng Pilipinas na humuhubog sa pampulitikang tanawin at relasyon nito sa ibang mga bansa. Ang kanyang matibay na pamumuno at pananaw para sa bansa ay maaaring nagtakda ng ibang landas para sa pag-unlad nito at internasyonal na relasyon. Sa pangkalahatan, kung si Andres Bonifacio ang naging unang Pangulo ng Pilipinas, baka naiwasan ang mga pansariling interest at dedikadong pinuno ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa bansa na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa katarungan, kalayaan at pagkakapantay-pantay.